Kaninyo. Nausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, Pusa pagbantay kamo. Ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka. May tungod nining kinabuhia. Kay tingali unyag hikalimtan kamo ni adtong adlaw. Kay maabot kini sa tanang mga tao sa tibok kalibutan ingon usa ka litag. Usa pagbantay kamo og pagampo kanunay. Ya makabaton kamog kalig-on. Aron makaatubang kamo nga dili maunsa nining tanan nga mahitabo ug makabarog sa tubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magandang tanghali, mga kapatid. God is good all the time. So ngayon, series po itong katikisim ko ngayon, The Sources of Temptation. Ito po yung ordinary attack. Ordinary lang po ito. Yung extraordinary, yung mga na-possess, yung mga infestation, obsession, and possession. Or oppression, and oppression. Yun ang extraordinary. Pero dito muna tayo sa ordinary attack of the evil spirit. Isa nito yung temptation. At sa temptation, there are three sources of temptation. The devil, the world, and the flesh. Tapos na po ako sa mga demonyo. Pangatlo, tapos na din ako sa mundo. Itong demonyo at ang mundo, external struggle. But itong pangatlo is internal struggle. Kung may struggle kayo nito, pati na itong naghumili din. So, the three sources of temptation. Dito muna ako sa pangatlo. So, ngayong linggong ito, focus tayo sa pangatlo. One of the sources is the flesh, ang laman natin. No? Unang-una, what is the flesh? What is the flesh? The flesh is the concupiscence, the disordered tendency to seek pleasure excessively. Ano yung flesh? To seek pleasure. Lami. Nindot. Yum. Disordered, ha? It is the inordinate love. Ano? Inordinate love, not ordinate love. Inordinate love of sensual pleasure. Sensual. Lami ning kwarta. Bisag di ako corruption. Lami. Uy. Dabay ni uli og 100 million, no? 110 million. Nya kanus aman ng uban manguli. Gamay ra ba tong giuli? Dako ra ba tong nawa? Tinoo dili. Yan. Inordinate love of money. Inordinate love of sensual pleasure. This disorder is a result of original sin. So, walang exempted dito. Dahil tayong lahat ay nakapanunod sa original sigbin, no? Sin, no? Original sin, not original sigbin, no? Kanta man ng original sigbin, no? And this original sin called one of its wounds. Tayong lahat. Alam ni Kristo ito.
Kaya nga, tinatayo niya ang Sacrament of Reconciliation. So, nandito si Father Gilbert ngayong alas 3. Sana madagdagan pa isang pari, Son, para makafocus ako dito sa exercise. Ang daming hinaharas talaga. At gusto ko mabigyan sila ng quality time. Hindi lang superficial time, but quality time. Ang dami nila. At salamat sa Diyos, may isa. In-interview ko kanina, no, si Ate Arlene at si Brother John. For 30 years, ino-oppress sila ng demonyo. Just imagine, tumatai siya ng puro dugo. At pumapasok yung mga insekto sa kanilang bahay na may screen naman. Daming mga insekto pumasok sa kanilang bahay. At makulaps na siya. Mabigat yung pakiramdam niya. Pagpunta sa doktor, wala namang findings. Dalaga pa siya sa sakit na ito. Pero nung tinanong ko siya, from 1 to 10, the highest is 10. Sabi niya, hindi 10, Father, 100% gumaling na ako. Because of the sacraments. Saan sila galing? Sa Hong Kong. Hindi pa ako nakarating sa Hong Kong. Pero hindi pa ako nakapunta sa Hong Kong. Pero nakarating na ako doon. Uy. Through social media. Amen? Kaya nag-live tayo. And then, yung healing nila, hindi yun ang tunay na milagro. Alam nyo yung tunay na milagro, conversion nila. Next year, as soon as possible, magpakasal na sila sa pari. Yan ang milagro. Yung pagkagaling, bonus lang yun. Amen? At balik tayo sa catechism natin. Ang ganda ng catechism natin. Ito po yung libro na source sa catechism ko, and then kinokonek ko lang sa mga church fathers. Yung sinasabi nila ni Father Chad Ripperger at sa mga exorcists. At ito po yung sabi ng mga church fathers, si St. Augustine, about concupiscence. Ulitin nyo, concupiscence. Yan po yung ating struggle interiorly. Walang exempted. Si Mama Mary lang ang exempted. Sinong exempted? Sana all, no? Maging ina ng Diyos, no? Concupiscence is not sin itself. Yung inclination natin, hindi pa po yun kasalanan, sabi ni St. Augustine. But the fuel of sin. But the fuel of sin. O makakita ka ng nagpantira o nagbra sa Facebook. Hindi pa yun kasalanan. Pero hindi mo na, binalikan mo eh. Uy, ang ganda, ang ganda. Yum, yum, yum. Fruit salad. Nung seminarista pa kami, dahil walang babae, puro kami lalaki. Then yung classmate ko, na laging fruit salad ang nasa isipan. No? Kapag may darating sa gate, dahil yung chapel namin, kaharap sa gate, may babae na pumasok sa gate. Sabi niya, salad! Paglapit sa babae, nanay pala niya. Uy, si nanay, mandi ay ni. Asa yung nanay na salad na. Delikado ning bata. Awa po mapari noon, no? Mayra po, no? Concupiscence is not sin. When you appreciate the creature of God, it is not a sin itself, but the fuel of sin. Kung i-entertain na natin sa ating isipan, kagaya ng before ako pumasok sa seminary, nakatapos ako ng refrigeration air condition.
magaling ako yung ref na natagilid na, i-repair namin yan. Parang bago. I-repair namin yan. Yung mga car aircon ninyo, kapag wala ng aircon, i-repair namin yan. No, maging heater na yan. Sa pag-ori nyo, parang inferno na ito No? No, nabaliktad pala. No? Yung heater ay nasa harapan mo na. No? Yung aircon nasa labas. Oh, sorry sir, nabaliktad. So, nag OJT kami sa isang refrigeration air condition. Yung kasama ko, kapag mag-cleaning kami ng aircon, sabay kami, doon ako sa likod niya. Grabe, kapag makatitig ng babae, Brad, hubag kang ate, oy. Disgrasya dito ni Brad. No? Ikaw ba nag-drive, Brad? No? Kada ko anjod, hubag. Mulingi, dyan siya bisag nag-drive. Diyan ko na driver, be. No? Bahala na kagsikag tanaw diha. No? Kaya ba mo, what happened to him? Iyang girape. Ginahasan niya yung anak ng may-ari sa car aircon shop, refrigeration shop. Saan na siya ngayon? Nagtatago. Concupiscence is not sin itself, but the fuel of the sin. Yan ang sabi ni San Agustin. Kung i-entertain mo lagi yan, doon napapasok yung kasalanan. At sabi ni St. John, kasi yan, the flesh. Ito po, eternal struggle natin ito lahat. The flesh is a tyrant. Ano yung flesh? Yung desire of the flesh is tyrant, dictator that must be ruled, not obeyed. Kailangan hindi tayo susunod sa ating inclination. Because it is tyrant. At sabi ito, ang ganda ng sayings ng isang santo, si Saint Basil the Great. Sabi ni Saint Basil the Great, the body should be the instrument of the soul. Ulitin ko the body, the flesh, should be the instrument of the soul, not its master. And sabi ni Father Chad Refurger, there are two ways the flesh wars against us. Dalawang paraan na yung flesh natin ay digmaan sa loob natin. It is hard to fight if the struggle is within. It is hard to fight if our enemy is our ego. Ang hirap, kaawayin mo yung sarili mo. Para kang baliw. Totoo, hindi. There are two ways. Sabi ni Padre Chad Refurger, and he quoted isang exorcist, si Aumann. Ito, una, horror of suffering. Natatakot tayo mag-suffer. Hindi natin gusto na masaktan. Hindi natin gusto magsakripisyo, the horror of suffering. Ang tagal mag-healing itong paring ito. Pwede ba healing agad? Nagmamadali kami. Hiktik yung schedule namin. Ang dami pang mga speaker. Natutulog na lang ako. Because horror of suffering. Because the world is providing us instant noodles. Totoo, hindi. Instant coffee. Ang mga Jollibee, McDo, drive-thru. Nagmamadali kami Dito na lang, nag-drive-thru rabay may gabi Horror of suffering. Malate naman ko sa akong talk. Horror of suffering. Drive-thru. Diba? Yung mundo ay laging tayong nagmamadali.
we naturally avoid pain, even when suffering is spiritually beneficial. Example, hindi pa kayo kasal. Sabihin ng mga kasama namin, bakit? Nakasal na ako sa pari noon. Pero yung horror of suffering, paano ako kung wala ka? Char. Ikaw yung buhay ko. Nabubuhay ka naman, wala siya. Totoo, hindi. So ito po, the horror of suffering, we naturally avoid pain, even when suffering is spiritually beneficial. Yung mga pasyente namin na umaabot na ng 3 years, hindi pa rin na-liberate. Ito po, yung suffering nila is spiritually beneficial. Don't waste your pain. Yung karamdaman mo ngayon, don't waste your pain. Pagagalingin man ka man sa Diyos o hindi, don't waste your pain. Because every sacrifice has a spiritual benefits, spiritual benefits. Demons exploit this fear, yung horror of suffering. Mamatay ka na, malapit ka nang mamatay. Ayun, takot ka na. Anong gagawin ng demonyo? Demons exploit this fear to stop us from doing what leads to freedom. So yan ang gagawin ng demonyo. Anong sabi naman ng mga church fathers natin? Saint John Chrysostom, sabi niya, nothing makes the soul as strong as the willing endurance of trials. Alam nyo, kapag mag-endure tayo sa mga trials, sa mga suffering, sa mga sacrifice na hinaharap natin, yan ay makapagtibay sa ating kaluluwa. Lord, salamat, Lord. Palahubog kay kong bana, Lord. Maligun yun akong kalag ani, Lord. Praise the Lord. And then, maiba na yung disposition mo. Nung una, let's say, yawa, ni uli na pug kang hubog, tilain ang imong suka diha. Mas nayawaan pa ka sa hubog. And then you will enjoy the crosses. You will enjoy those things na hindi mo naintindihan. Nothing makes the soul as strong as the willing endurance of trials. Enjoy your trials. Be grateful of your pain. Be grateful to your problems. Be grateful to your illness. Be grateful to all your difficulties. Anong sabi ni Saint Ignatius of Antioch? Where there is suffering with Christ, there is victory over the flesh. Meron kaming mga pasyente dito, Father, kasal ako sa pari, siya din kasal sa pari, and then kami na ngayon. Pero Father, willing na kami mag-suffer for Christ. Willing na kami mag-suffer para kay Kristo. Ang aming tingin sa isa't isa, Father, hindi na po partner, friend, with no benefits. Tingnan nyo. Anong sabi ni Saint Ignatius? When there is suffering with Christ, there is victory over the flesh. Ito talaga yung pagsubok natin. Ito talaga yung greatest trials natin. Yung demonyo, external yon. Yung mundo, external yon. Ito, internal struggle natin lahat. Amen? The temptation of the flesh in relation to pride. Ikaw lang yung may tama. Ikaw lang yung tama lagi. Ang nangyari, may tama ka na. Ano pa? Yung lust. The temptation of the flesh in relation to lust, pornography, masturbation, fornication, adultery.
At dahil dito maraming nasisira na pamilya. Ang rami ng winasak na tahanan. Ang rami ng sa isunod na pusong sinugatan. Ang rami ng matang pinaluha o tukso. Sa isumpay. Naiwan mo ako. Yung tukso, temptation. Devil, the world, and the flesh. So patuloy tayo. So, ito yung paraan ng demonyo para hindi tayo maka-overcome sa ating flesh. Una, the horror of suffering. Pangalawa, the two ways the flesh wars against us, within us. Ang pangalawa, ito, insatiable desire for pleasure. We seek pleasure beyond what is good and allowed. Diba? Kung mag-seek ka na ng pleasure outside marriage, no, kasal ka na, pero maghanap pa rin ka ng iba kapag mag-making love mo sa asawa mo, pero ang iniisip mo yung ex mo. Yung ex mo. No? Insatiable desire for pleasure. We seek pleasure beyond what is good or allowed. This inclines us towards sin unless discipline. At sabi naman ng mga church fathers in relation sa pangalawa, hindi tayo insatiable, yung hindi tayo makontento sa asawa mo. Titingin ka pa rin sa putig paa, salad, no, macho, no, ang abs sa imong bana, ab na, di na abs, no, ab. Mayo pa niya akong silingan kay daghag abs, no, akong bana ab. Insatiable, kaya bang di ka makontento, mangita pa jud kag lain, mo tan-aw pa jud kag lain. Bahala nagluod ka na yung paa sa imong asawa may tan-aw. Bahala nagluod, no? Luod naman jud kay ni, oy, no. Pero di man siya sa, no. Kalangit man na. Unsa isulti nung sabi ni Saint Clement of Alexandria, pleasure is a good servant, but a terrible master. Ang dami po. Very close sa pamilya, pero iniwan nila. Marami pa siyang anak, pero nagiba yung pamilya. Because the pleasure is a good servant. Ano yung pleasure? Is a good servant, but a terrible master. Ano? Terrible. Sisirain niya yung bukasyon natin. Sisirain niya tayo lahat. Sabi ni Saint Basil the Great, the body should be the instrument of the soul, not its master. Hindi ka na makontento sa sweldo mo. Hindi ka na makontento sa sweldo mo. So, anong gawin mo? Magnanakaw na tayo. At hindi na tayo kontento sa sweldo. May sweldo sa ligan. May sweldo sa ligan. Kawat man ang hinungdan. Sige kalawat, sige pugpangawat. Uy, iuli na oy. Nga di kay gamay ra kadang tanan jud iuli. Nga ipapriso po na tog kahuman. Kay kining kinawat niya mo ni ebidensya nga nangawat siya. Ditso na sa prisuhan. Uy. Mana. So, yan po ang isa sa mga hindi pa tayo natatapos. Huwag kayong mag-alala. Atin itong i-elaborate pa yung temptation of the flesh.
At walang exempted natin. At salamat sa Diyos. Thank you kay Kristo. May sakramento tayo. Dahil hindi siya gusto na manaig yung kasamaan natin. Manaig yung ating kaaway. Manaig din yung ating pagpili. Dahil tayo ang pumili eh. Hindi naman ang Diyos ang pumili. Kung maimperno tayo, hindi dahil sa Diyos. Walang naimperno dahil sa Diyos. Dahil yan by abusing our freedom. Hindi nag-create ang Diyos ng kasalanan. Hindi nag-create ang Diyos ng demonyo. Walang demonyo kinikreate, ginagawa ang Diyos. Wala ding kasalanan na ginagawa ng Diyos. Kailan naging demonyo ang mga anghel? When we abuse our freedom. Di ba, freedom is to do only the good. Di ba, ang basic na traditional meaning of freedom is to avoid bad, to do only the good and to avoid evil. Yan po yung basic na definition. Pero ang pinipili natin, yung evil, lagi. No, sabi ni San Pablo, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Pero ang dulo doon, thanks be to Jesus Christ. Thanks be to the grace of Jesus Christ. So dito po, yung sacrament of confession, makatanggap ka sa grasya ng Diyos. Every time mangumpisal ka, hindi ka nag-rely sa iyong sarili. You rely to the grace of God. And only the grace of God can change us, can transform us. Siya lang na makapagbago sa'yo. No? At sabi ng mga charismatic, dahil 41 years na sila dun sa Panglao, yung kanta nila, binabago niya ako araw-araw. Hindi sinabi nila na binabago niya ako weekly, binabago niya ako monthly, binabago niya ako yearly. Kaya yearly ram ka mangumpisal. No? Una, binabago tayo sa Diyos araw-araw. At huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay hindi po sumuko para sa atin. Tayo pa yung nagkasala. Tayo pa ang sumuko. Pagkabagag naong nato. No? Amen? At si Ate Arlene sa interview ko, many times she committed suicide. Almost committed suicide. Just imagine, for 30 years, dala-dala niya yung karamdaman niya nung tinanggap niya si Kristo. Diba? Sasabihin ng born again, tinanggap mo ba si Kristo as your personal Savior? Narinig niyo na yon? Tinanggap niyo na ba si Kristo as personal Savior? Sila tumanggap not personally, verbally. Kapag mangumpisal ka ngayon, and then you receive the Eucharist, you receive not only the divine person, the total person of Jesus, His humanity, His divinity. Tinanggap mo siya. The divine person of Jesus. Not only His divinity, but also His humanity. The total Christ ang tinatanggap natin. So sila, tumatanggap ni Kristo, verbal. Tayo, personal. Ang Katoliko ang tumanggap ni Kristo personally. Amen? O, kamata lagi mo, no? Kulbaas nanay, no? Oh, sorry na, sorry. Akong sa. Nindot na mo itong sound system, no? Salamat tayo sa sound system natin. At sa ano din natin, may nag-donate sa tong electric fan, no? At mayroon din nag-donate sa atin ng mesa, no? 30,000 po yung mesa. And then next year siguro matapos na yon, ang ganda ng misa, no? Yung ano din natin ay nag-donate sa mga lingkuranan, upuan sa pari. Maraming salamat. And then sa mga upuan natin, mga
10 katao, nagpa-design pa tayo, no? Pwede kayo mag-donate para sa simbahan po yan, hindi po yun para sa akin. At humingi kayo ng resibo ha for transparency. So, next year, maggawa tayo ng chamber sa mga exorcist. So, kinausap ko na yung ilang exorcist na mag-serve sila dito. Hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko kaya po. Musa mo tagdi katubo ini. No? Wa na ra ba ta mo tubo? No? Chamber sa mga exorcist para matulungan ako dito. Dahil 13 exorcist po ang appointed dito sa Diocese of Tagbilaran. Pasalamat tayo Archbishop Abet. Nandun na siya ngayon sa Archdiocese of Cebu. So may 3 building pa tayo itayo diyan. Pwede kayo magdala ng next year na, no? Next year na magdala kayo ng isang hollow block, isang kabilya, no? Isang sakong simento. Matatapos natin 'yan dahil mayaman tayo. Amen. At pabayari po ito sa Diocese of Tagbilaran. It is owned by our diocese. It is our church. Amen. So, sa sunod na yung catechism natin, ito po yung aklat na source sa catechism ko. So, makapal, no? Kasing kapal ng mukha ko, no? So, hanggang sa dulo ng walang hanggan, isi-share ko po ito sa inyo. Okay? So, panindog na mo.